News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi mga kapamilya. Ako po si Bernadette Sembrano at ito ang ating Star Patrol. Kumakalat kamakailan ang isang post mula sa Cebu News Update sa Facebook na nagsasabing nangunguna si Pamela Baricuatro sa isang Pulse Asia survey para sa Cebu gubernatorial race. May 82% raw siya, habang 12% lang ang nakuha ni Governor Mandolin Garcia. Ngunit ayon sa mismong Pulse Asia, hindi sila nagsagawa ng ganitong survey. Narito si Mel Chanco para sa katotohanan. Magandang gabi, Bernadette. Ako po si Mel Chanco. Ayon sa Press1PH, isang digital media outlet, falsipikado ang naturang post ng Cebu News Updates. Kinukumpirma mismo ni Pulse Asia President Ronald Poe na wala silang ginawang survey sa Cebu Province. Dagdag pa niya, hindi rin tugma ang format at lisensyo ng mga lumabas na graphics sa mga tunay na Pulse Asia survey. Ang mga detalye tulad ng sample size, petsa, at margin of error ay hindi rin nakasaad, malinaw na red flag ito. Ayon pa sa AFP Fact Check at Cebu Daily News, itinanggi hindi lang sa Cebu kundi pati sa Davao at iba pang lugar. Kaya't malinaw mga kapamilya, walang 82% survey lead para kay Baricuatro. Ang nasabing post ay misleading at walang basihan sa opisyal na datos. Tama ka dyan, Mel. Mga kapamilya, tandaan natin na hindi lahat ng may logo o pangalan ng isang survey firm ay totoo. Laging suriin kung lumabas pa ito sa opisyal na website ng kumpanya. Bong Revilla po, number 16 sa balota. May bago! Mas pinamilo! Milkier! Mas masarap! Taste the new, more delicious Milo! Magandang gabi mga kapamilya, ako si Ate Kim at ngayon hindi tungkol sa bagyo o ulan ang ating forecast, kundi tungkol sa fake news na bumabagyo sa social media. Ayon sa isang post ni Jay Sonza, 90% ng national budget ng Pilipinas ay nagastos na noong Abril 2025. Sabi sa post, ubos na ang pera ng gobyerno. Pero, totoo ba ito? Narito si Karen Davila muli para sa mas malinaw na paliwanag. Salamat Kuya Kim! Ayon sa AFP Philippines Fact Check, mali ang pahayag ni Jay Sonsa. Ang 90% ay tinutukoy niya ay hindi nagastos kundi release o allocated na pondo. Ibig sabihin, itinakda pa lamang ng gobyerno para sa mga ahensya pero hindi pa ginastos. Paliwanag ng mga eksperto, normal na ina-allocate agad ang malaking bahagi ng budget sa unang bahagi ng taon para magamit ito sa mga proyekto sa susunod na buwan. Kaya ang sabing ubos na ang pera ay hindi totoo at nagliligaw. Ang AFP Fact Check ay gumamit ng opisyal na data mula sa Department of Budget and Management or DPM para patunayan ito. Tama yan, Karen. Kaya mga kapamilya, bago tayo mag-anik sa mga numero online, siguraduhin mo ng tama ang interpretasyon. Sa mga impormasyon, ang tamang kaalaman ay proteksyon. Hand washing is a first line of defense against germs. Pero hindi lahat ng sabon pareho. Hand washing with Safeguard helps provide long-lasting protection against germs. Wash hands properly. Stay safe. Safeguard. Wow, buko!
Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta Buko, why not? Coconut. Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta Buko, why not? Coconut. Buko masustansya, rich in vitamin C, Nesfruta Buko, why not? Coconut. No artificial color, real na real. Kitang real, lasang real na buko. Nesfruta Buko, real na real ito. Also available in mangosteen. Magandang gabi, bayan. Ako po si Noya De Castro at narito ang ating international headline ngayong gabi. So may kumakalat umano na social media post na nagsasabing may nawawalang pangalan sa balota sa Leipzig, Germany para sa German federal elections. So ayon sa post, wala raw ang pangalan sa balota ng isang kandidato sa Alternative for Germany o AfD party at pinalalabas itong isang dayaan sa eleksyon. Pero, totoo nga ba ito? Narito si Karen Davila para sa katotohanan. Salamat kabayan, ako si Karen Davila at narito ang katotohanan. Ayon sa Euronews o Euroverify ay hindi totoo ang kumakalat na post. Ang election officials ng Leipzig mismo ang nagsabi na tama at kompleto ang lahat ng balota. Walang nawawalang pangalan ng kandidato ng AfD o ng ibang partido. Sinabi rin ng Euroverify Fact Check na walang anumang larawan o opisyal na reklamo na nagpapatunay sa di umanong dayaan. Pagpapaliwanag ng mga eksperto, ito ay isa na namang halimbawa ng misinformation na nagdudulot ng distrust sa halalan. Kaya mga kababayan, bago tayo magbahagi ng mga post, siguraduhin muna natin na ito ay galing mismo sa opisyal na election authority o mapagkatiwalaan news outlet. Salamat Karen. Klaro po mga kapamilya, walang nawawalang balota sa Leipzig, Germany para sa halalan. Kaya mga kapamilya, tandaan, huwag maniniwala o huwag madaling maniwala para sa mga social media posts, lalo na yung mga fake posts online pag panahon ng halalan. Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Akin na yan, Dato Puti! Galing mo sumapak, man. Nay! Champion na ako! Bumili ka ng suka, champion ka na! Yung mukhasim! Ang Dato Puti po. May asim pa si Mami. Gato puti, ito ang champion! At iyon ang mga lokal, national at international na mga balita ngayong araw. Tandaan, ang mga fake news ay parang uso. Mabilis kumalat pero kailangan natin linawin para tayo ay hindi malason ng maling impormasyon. At kung gusto nyo pang makita ang mas malalim na analysis ng mga balitang ito, i-click lamang ang link na ito para sa mas mahusay at mapanuring pagre-researcha ng mga balita ngayon. Ako po si Noya De Castro, ang nag-uulat. Magandang gabi.